Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Unang linggo ng buwan ng Nobyembre, ika-31 linggo sa karaniwang panahon, ilang araw pa lamang matapos ang barangay elections. At ngayon, sa ating mga pagbasa, ang nais na ipaalaala sa atin ay ang kahalagahan ng paglilingkod. Narinig natin mula sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, at sa ating ebanghelyo ngayon kung ano ang uri ng paglilingkod na kinalulugdan ng Diyos. At alam nating lahat kahit papaano kung anong uri ng paglilingkod ang mas hinahanap ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias, tinuligsa ni Yahweh ang mga pari, ang mga saserdote. Bakit? Sapagkat hindi nila itinuro sa mga tao ang kung ano ang tama at kung ano ang dapat nilang gawin. Sabi ni Yahweh, lumihis kayo sa daang matuwid dahil sa inyong turo na walang katotohanan, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan. Napakahirap kapag ang isang pari na katulad ko na pinagkatiwalaan at inaasahan ng Diyos na mamumuno sa bayang ipagkakatiwala sa Kanya ay hindi gagampanan ng buong katapatan at katotohanan ang kanyang responsibilidad. Kaya magandang paalaala sa akin bilang pari, ako ay hinirang, pinili at tinawag at dinala dito sa lugar na ito para sa mahalagang misyon. At ang misyon na yon ay dapat kong gampanan ng buong katapatan at katotohanan. Sa ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ibinibigay ni Apostol San Pablo ang kanyang sarili bilang magandang halimbawa kung papaano dapat mamuno. Si Apostol San Pablo ay nangaral sa Tesalonica at sa kanyang pangangaral, hindi niya ninais na siya'y maging pabigat sa mga taga-Tesalonica. Sabi ng ikalawang pagbasa, sinigurado ni Apostol San Pablo na sa kanyang pangangaral, siya ay kaisa at kasama ng mga taga-Tesalonica na gumagawa. Hindi siya boss. Hindi siya amo na kapag may kailangan, tatawag, halika dito iho, halika rito, pakibuhat mo nga, pakilipat mo nga doon, pakikuha mo nga, pakidala mo nga ito doon. Hindi iyan ang uri ng pamumuno na makikita natin sa halimbawa ni Apostol San Pablo. Kahit na yung kanyang personal na ikabubuhay, sinigurado niya na hindi niya hihingin sa mga tao sapagkat si Apostol San Pablo ay nagtrabaho. Hindi siya talaga umasa sa mga tao. At ano yung kanyang naging trabaho? Tagapaggawa ng tolda. Kaya napakaganda ng halimbawa ni San Pablo, Apostol, sapagkat makikita sa kanyang halimbawa kung ano ang kanyang sinasabi, ipinapakita niya sa gawa. Hindi siya yung leader na magaganda at maraming sinasabi, wala namang ginagawa.
Hindi siya yung leader na ang gaganda at talagang halos magiging inspirasyon dahil sa maraming magagandang sinasabi. Pero pagkatapos naman ng lahat, iba naman ang ginagawa. Sa Ebanghelyo, mismong ang ating Panginoong Hesus ang tumuligsa, ang pumuna, ang nagsabi ng hindi magagandang salita sa mga Pariseo at mga Eskriba. Kayong mga Pariseo, kayong mga Eskriba. Nagbibigkis kayo, nilalaparan ninyo ang inyong mga pilakterya at ang mga tali sa inyong baywang para ipakita na kayo'y mga tagapagturo at dalubhasa sa kautusan. Gusto ninyo ang mga pangunahing upuan, ang mga lugar na mga pangdangal. Gustong-gusto ninyo na kayo ay pinagpupugayan at binibigyan ng respeto at paggalang. Pero hindi naman ninyo isinasabuhay ang inyong sinasabi. Kaya ano yung babala ni Jesus sa mga tao? Ang mga Eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Gawin ninyo ang itinuturo nila, sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Napakasakit yatang masabihan ng ganitong mga salita. Huwag ninyong tularan ang kanilang gawa. Magaganda ang kanilang sinasabi, pero hindi ito nakikita sa gawa. Sa puntong ito, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. Ako bilang pari at kayo na sa iba't ibang mga sitwasyon, sa iba't ibang mga kalagayan sa buhay, ay matatawag ding mga pinuno, mga leader. Bilang mga magulang, pinuno kayo ng inyong tahanan. Yung marami, pinuno sa kani-kanilang mga opisina, sa kani-kanilang trabaho, sa kani-kanilang mga samahan na kinabibilangan, maaring samahan na pangpamahalaan, eskwelahan, simbahan. Anong uri ng leader ako? Anong uri kang pinuno? Magaling lang ba tayo sa salita? At iba naman ang ginagawa. Tandaan natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Umaasa ang Diyos na sa ating pamamahala, sa ating pamumuno, talagang makikita sa atin ang magandang halimbawa. Sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, hindi magandang halimbawa ang ipinakita ng mga
pinagkatiwalaang mamahala. Kaya dahil doon, sila'y pinagsabihan ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa, napakaganda ang halimbawa na itinuro at ipinakita ni Apostol San Pablo. Kaya magandang gawing huwaran. Pinuno na naglilingkod at hindi pinaglilingkuran. Sa katapusan, sabi ng Ebanghelyo, ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang pinakamataas sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Sa simbahang Katolika, sino ba ang pinakamataas na pinuno? Ang Santo Papa. Ang isang title ng Santo Papa ay ito, lingkod ng mga lingkod. Intindihin natin, lingkod ng mga lingkod. Ibig sabihin, sa kanyang pamumuno, dapat siyang maging huwaran ng tunay na paglilingkod. Kaya kung titignan natin ang pamamaraan ni Pope Francis ng kanyang pamumuno bilang lingkod ng mga lingkod, ang gusto niyang puntahan yung tinatawag na laylayan ng lipunan, yung peripheries of society. At doon, paglingkuran ang mga higit na nangangailangan. Hindi siya yung tinatawag na armchair pope, armchair leader, yung tipong nakaupo lang. Si Pope Francis ang isang magandang halimbawa din ng leader na mas pinili ang lumabas at maglingkod. Kaya pagkatapos ng kanyang election, ano ang unang-unang mahalagang desisyon na ginawa ni Pope Francis? Hindi ako titira sa basilika. Ang bahay ng Santo Papa ay yung basilika sa Roma. First class. Maganda. Palasyo. Pero sabi niya, hindi ako dito sa palasyo titira. Tumira siya doon sa Vatican apartment na hindi ganoon kaayos at hindi ganoon kaganda. At ito ay isang malinaw na statement sa kanyang pamamaraan ng pamumuno. Kaya mga kapwa lingkod, sa pamahalaan man o sa eskwelahan o saan mang lipunan, lalo na sa simbahan, tularan natin ang ating Panginoon, Diyos, pero nagpakababa, naglingkod sa halip na paglingkuran at pinili ang daan ng pagpapakababa. Amen.